Konting paalala lang po, punahan po natin ang mga seats po sa harapan para magkaroon po ng lugar ang lahat. At ilagay po natin sa silent mode ang ating mga mobile phones para bilang paggalang sa ating kapwa na nais ng katahimikan. Pakibigyan ng maupuan ng ating mga nakakatanda, mga buntis at may kapansanan at alamin po natin ang mga stairs, exits na malapit sa inyo upang makalabas tayo ng kalmado kung sakaling kailangan natin mag-evacuate sa oras na may emergency at kung kinakailangan. At ngayon naman po, tayo po ay magsitayo and let's bless and greet each other with this song. God's wonderful people, the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight is to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when together with God's wonderful people. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight is to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with in some moment of silent prayer, let's lift up to God our personal thanksgiving to our Father in heaven. Aming Diyos, aming Ama sa langit, Father, maraming salamat po sa araw nito. Father, we thank you, God, for a good weather. We thank you, Lord God, na gumising po kami nang masaya po ang aming mga puso at malakas po ang aming mga pangangatawan.
Father, throughout the week you have blessed us. Blessed us mula sa paggising namin, pagbulat ng aming mata, may kama po kami. We went to our bathrooms, may mga bahay po kami. At sa aming pagpunta sa work sa inyong safety na binibigay na sa amin araw-araw. Father, throughout the week, there are blessings na hindi namin nakikita or hindi namin na-notice. But today, Lord God, we thank you for all of these blessings, Lord, na sinusupply niyo po sa amin. Father, sa last 2 weeks, tuloy-tuloy po ang ulan. May mga kapatid po kami nag-worry, may mga kababayan po kami nasalanta. And Father, we thank you, Lord God, that you have spared them and have protected them, Lord God. And Lord, sa stormy weather sa aming buhay, remind us, O God, na the best thing to do is to do as you did. To rest in the Father's presence. Kaya Lord, remind us that you are Emmanuel, Lord God. You are the God that is with us. You are the God that would never leave us nor forsake us. Sabi niyo po, Panginoon, that 2 or 3 gathered in your name, there you will be in our midst. And Lord, here we are, in your church, coming together as one to celebrate you. God, today, teach us, O God, to love you more. Shift our hearts towards you, Lord God, and refocus our thoughts to you. Empower us to honor you, both in actions and in our words. Teach us, Lord God, to see what it looks like to offer every part of ourselves, Lord God. Our hearts, our souls, and our strengths to you. Father, may you be glorified in this place. In Jesus' mighty name we pray. We love you, Jesus. Amen. Psalm 24 verse 1 says, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Purihin kayo aming Diyos sa kataas-taasan. Pagkat kayo ay dakila, gumagawa ng kahangahangang mga bagay. Kailangan ang Diyos sa aming kalagitnaan at sa aming buhay. Sadyang nanatili, sadyang pinagbago ang kaligtasan mo, ako Diyos. Sadyang di mawari, sadyang di matanto, hiwaga ng kadakilaan nyo. O ako Diyos, o ako Diyos, o ako Diyos. Tinawag ng sanlibutan.
kalangitan na tumulo ng kalwalhatian ng Diyos na tunay kong pinagmulan. Walang sukat, walang hanggan, simula at katapusan, kaya kayo'y sasambahin, pagpupurihan. Tatawagin ko kayo sa inyong pangalan. Ako ay ako nga, kayo siyang malilikhang, amin naman ang siyang may-ari ng lahat. Pero Diyos na taas sa asa, pagmahal ng kapangyarihan, nakasan at siyang aming kagalingan. Ang buong kalangitan nagpupuno ng kalwalhatian ng Diyos na tunay kong pinagmulan. Walang sukat, walang hanggan, simula at katapusan, kaya Diyos sasampahin, pagpupurihan. Gagalangin kataas sa inyong pangalan. Ang kaloob, daming pasto, sa nabigan ko kayo bilang hari. Dahil sa pag-ibig nyo, napawalang sala ko, inyong biyaya ang kabanalan ko. Kapayapaan kong tunay, tinapay ng aking buhay. Bakit kong katotohanan, ang iba'y kong kaligtasan. Tatawagin ko kayo sa inyong pangalan. Ako ay ako nga, kayo siyang manlilikang, amin naman ang siyang may-ari ng lahat. Pero ang Diyos sa taas sa asa, pagmahal ng kapangyarihan, kalakasan at siyang aming kagalingan. Gagalangin kataas sa inyong pangalan. Magpagkaloob, aming pastor, sa nabigan ko kayo bilang hari. Dahil sa pag-ibig mo, napawalang sala ko, inyong biyaya ang kabanalan ko. Biyaya ang kabanalan ko. Inyong biyaya ang kabanalan ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang inyong ngalan ay aming itataas ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin para makapiling ka namin at sa pagpupuri, pagsamba. Hayaan niyo po na ilapit namin sa inyo ang aming mga puso na puno ng pasasalamat dahil sa inyong kabutihan. Sa piling mo
Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan namin sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Ang lahat ng patuloy ay sa inyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang iaalay, awit nitong buhay, magsumuliwat, magmamahal, sa'yo'y ibibigay. Umahalin ka,
papuri ay sa inyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba sa inyo lamang iaalay, awit nitong buhay, pagsuyuan, pagmamahal, sa inyo ibibigay. Luwalhatihin ka ngayon at kailanman, nagkakilangan nyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatihin ka, Panginoon. Luwalhatihin ka ngayon at kailanman, nagkakilangan nyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatihin ka, Panginoon. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatihin ka, Panginoon. Luwalhatihin ka, Panginoon. Luwalhatihin ka, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, lahat ng pagluluwalhati, papuri at pasasalamat ay ibinabalik namin, Panginoon, sa inyong paanan. Kayo, Panginoon, ang siyang magliwanag sa aming mga puso at isipan, sa aming pakikinig ng inyong mensahe sa umagang ito. Sapagkat sa inyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila, at ang lahat po ay magsasabi ng Amen! Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. It's so nice to be together again. Pagkatapos ng maraming maulan na araw, narito tayong lahat. Nagliwanag na ulit. At kagaya ng pagliliwanag ng panahon, nagliliwanag na ulit ang pagmumukha ng isa't isa. So bless each other with a shiny smile right now. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyo ang kanyang mayamang pagpapala, ang kanyang pagmamahal. Noong mga nakaraan ay tinalakay natin ang mga mahalagang bagay para mapalalim pa ang ating pakikibahagi dito sa ating pamayanan. Matatandaan ninyo na pinag-usapan natin ang ilang mga bagay tungkol halimbawa sa paglilingkod sa kapwa. We talked about engaging in service for others. Pinag-usapan din natin ang mga tungkol sa pananalangin. We have discussed a topic about praying unceasingly or praying for each other and especially doing personal prayer. We also talked about singing in worship. Marami-rami tayong mga tinalakay noong mga nakaraang linggo. And I want to point out that these are important practices that enrich our life together as a church. But they are not the final goal. Mahalaga yung mga disciplines na yan, yung mga practices na yan, spiritually, pero hindi dyan nagtatapos ang lahat. Hindi nagtatapos sa mga nabanggit ko ang ating pagsunod sa Panginoong Jesus. The purpose of our church community is to help each other, it's to help people grow holistically, so that we can follow Jesus faithfully in our everyday lives. Church gatherings are not meant to create a separate world. It is not meant to create a separate world where we can escape our ordinary life.
Ang ating mga gawain sa ministry at sa church, ang lahat ng yan ay nakalaan upang maging mabuti tayong kabahagi sa mundong ating ginagalawan. Hindi yan niluloob na mapahiwalay tayo sa pang-araw-araw na buhay. Sa halip, ang naisin natin ay maging makahulugan ang ating pakikiisa, ang ating pakikisalamuha sa mundong ating ginagalawan. Jesus called us to be part of the world as a shining light. Hindi lang maging kabahagi ng mundong ito ang gusto sa atin ng Panginoong Hesus. Ang nais ng Diyos para sa atin lahat ay maging liwanag pa nga ng sanlibutan. Matthew 5:14, sabi ng Panginoong Hesus, "You are the light of the world. A city built on top of a hill cannot be hidden." Narito tayo hindi lang para tumanggap ng pagpapala tuwing Sunday. Narito tayo upang maging tagapaghatid ng liwanag sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos kahit hindi Sunday. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, this would lead us to ask for today's reflection the following questions. Why do many Christians think that church life is separate from everyday life? What did Jesus teach about the purpose of gathering together as followers of God? And thereon, what should be the measure of a meaningful church life? Pag-uusapan at pag-isipan natin yung mga tanong na yan at hilingin natin sa ating Panginoon na bigyan niya ng liwanag para makita natin ang direksyon, ang talagang kahulugan para masagot natin ang mga tanong na yan. Yan ang ating usapin ngayong umaga sa ating shared reflection na pinamagatan nating Beyond Sundays or Following Jesus Day by Day. Jesus never intended to isolate those who followed and believed Him. Yun ang isang importante na makita natin. Ang Panginoong Hesus hindi niya nilayo na ihiwalay yung mga sumusunod at naniniwala sa Kanya. Jesus Himself would oftentimes send out the 12 disciples, yung mga original, yung original 12 disciples. Gagather niya sila at pagkatapos ipapahayo niya yung 12 na yon. May mga records pa nga na nasa 72, mahigit yung mga followers. To teach people, ipapahayo niya, to teach people, to heal the sick, and to minister to those who are in need. Jesus gathered His followers in order to scatter them into the world. So tinitipon sila ng Panginoong Hesus, hindi para solohin, hindi para ma-isolate ng para sa Kanya lang. Ang kabuuan ng pakay niya, igagather niya, pero para ipahayo ulit. And as a matter of fact, yun yung malinaw niyang binanggit sa Kanyang Great Commission. If we remember, from Matthew 28:19 to 20, sabi niya sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, "Go to the people of all nations and make them my disciples." Sabi niya, go. Hindi lang sa isang lugar, hindi lang sa iilang lugar, but go to all nations so that they may make more disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. And I will be with you always, even until the end of the world. Ang pakay ng Panginoong Hesus para sa mga naniniwala, para sa mga sumusunod sa Kanya, go. Lupas kayo, humayo kayo, makipagsalamuha kayo, makipagkapwa kayo, at sa pamamagitan nun, ituro nyo ang lahat ng kaparaanan ko. Ituro nyo ang lahat ng aralin at halimbawa ko, sabi ng Panginoong Hesus. In the same way, the early church, so after Jesus left, the early church gathered together to worship and learn, to be encouraged and to be corrected, and most especially to remember Jesus, dahil yung mga panahon na yun, wala na ang Panginoong Hesus sa piling nila. But, we must take note, but after their gatherings, they went back to their everyday life. They went back to their everyday lives to live out their faith in God. Yung sinaunang church, yung naunang church after Jesus,
Hindi sila nagkulong sa church lang. Hindi sila puro ka-churchan lang yung pinagkakaabalahan. Ang sumunod nilang ginawa, humayo sila. Nakipagkapwa, nakipagsalamuha. Bumuo pa nga sila ng marami pang pamayanan. Marami pang samahan. Makikita natin yung flow ng kwento na yan in Acts 2:46-47. Reading from the English Standard Version. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So sabi, day by day, araw-araw, nagtitipon sila, ginagawa nila yung kanilang mga nakagawian, binabalikan nila yung mga aralin ng Panginoong Hesus, yung mga nakagawian nilang practices while they were still with Jesus, ginagawa nila yon regularly. Pero after that, they went back to their daily lives. At nabasa nga rin natin, they enjoyed the praise of people. They enjoyed the favor of the people na siyang ikinakatuwa ng mga tao sa paligid. Kasi hindi sila isolated. Hindi sila yung tayo-tayo lang ang ligtas. Tayo-tayo lang ang tama. Tayo-tayo lang ang may favor ng Diyos. Hindi sila ganon. Sa halip, nakisalamuha sila sa lahat ng tao nasa sa paligid. And therefore, people can see the light in their hearts. They enjoy the favor of man and as they praise God together. Kaya, ang last note nga nung binasa nating verse, day by day din, dagdag yung mga tao na kasama nila. A natural effect. Hindi nila kailangan puwersahin yung pagdami nila. Naturally, kinagigiliwan sila ng lahat. Kasi siguro parang ang sarap-sarap kasama ng mga taong nandoon. Hindi sila masusungit, hindi sila super isolated na sila lang, na discriminating religiously. Pero ang sarap-sarap silang kasama. So naturally, na-a-add yung mga tao sa kanila day by day. Following these examples, we see that gathering together for worship is not the end point of following Jesus. Hindi nagtatapos yung worship doon sa gathering, hindi doon sa event. Nagpapatuloy yung pag-worship sa Panginoon as they go back to their day-to-day lives. Sundays are our time together as God's people, to celebrate God's goodness, God's faithfulness for the past week. But it is also a time for us to prepare our hearts for the next week ahead. Nagtitipon tayo, oo, para pasalamatan ng Diyos sa mga nakaraang araw, sa mga dumating ng nakaraang linggo, pero hindi doon nagtatapos. Yung gathering natin, inihahanda rin natin yung ating mga puso para bumalik ulit sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya mahalaga na tuwing linggo o kaya pag may pagkakataon, maging malalim yung ating spiritual experience tuwing tayo ay nagtitipon. Marami kasi nangyayari dyan. At higit sa lahat, kailangan malalim yung spiritual experience natin para magkaroon tayo ng paghahanda na magbigay ng liwanag. We need to shine our light in the places we regularly spend our time. Inside our homes, inside the workplaces, sa mga schools, in our everyday relationships. So hindi lang dito nagliliwanag ang liwanag ng Panginoong Hesus. Pero higit sa lahat, doon sa mga bahagi ng buhay natin na kung saan naroon tayo lagi. Sa mga opisina, sa mga trabaho, sa mga eskwelahan, sa ating pakikisalamuha at pakikipagkapwa. Therefore, Jesus celebrations are not only about church attendance and activities. It's about personal transformation in our daily life. Nagaganap ang Jesus celebration hindi lang tuwing alas 10 ng umaga pag linggo. Tuloy-tuloy yung Jesus celebration throughout the week. Kung ito ang talagang layunin ng church, kung ito ang talagang layunin ng church,
ang pag-isipan natin, bakit marami pa rin? Bakit ang dami-dami pa rin ang tila hiwalay ang kanilang reliyon sa pang-araw-araw na pamumuhay? Dekada na, ilang daan taon na umuural ang church, umuusad ang church. Ilang Sunday services na rin ang naatinan ninyo at ng mga lolo at lola ninyo. Pero bakit tila marami pa rin ang hiwalay ang pananaw nila sa relihiyon at sa pang-araw-araw na buhay? Many Christians unconsciously divide life into sacred and secular spaces. Maraming Christian sila, pero ganun pa rin ang pagtingin nila. Hiwalay ang sacred, hiwalay ang secular. Sa ganitong pananaw, hiwalay at magkaiba ang buhay, ang pananaw at ugali sa loob ng simbahan at relihiyon, at iba rin ang lahat ng ugali, pananaw at ugali sa pang-araw-araw na pamumuhay. Merong mga pananaw, di ba, na God is more present at church kasi. Pag nasa church kasi, nandun ang Panginoon. Pag nasa Talipapa ka sa Blumentritt, ay ibang usapan yun. So nag-iiba tuloy ang pananaw. And therefore, nag-iiba ang ugali. Nag-iiba ang kilos, ang pananalita. Kasi nga, hiwalay. Tapos meron din mga pananaw, di ba? Worship. Di ba sa church yan? So, ibig sabihin, pagka nandun ka sa kusina, walang worship doon. Kasi hiwalay. May mga pananaw pa rin na ministry only happens inside the church. But, pagka pinag-isipan natin at pinag-aralan natin, si Apostle Paul, nag-comment na siya. At ang sabi niya, noon pa man, noong panahon pa nila, God's presence is not limited by physical space. Hindi nalimitahan ang Espiritu, ang presensya ng Diyos sa lugar lang, sa physical na lugar. Sabi niya sa Acts 17:24, "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands." Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat ng nilalang, hindi siya nakatira lang sa templo, sabi ni Apostle Paul. Paano siya titira sa templo? Siya nga ang gumawa niyan. So paano siya i-contain nung templo na gawa lang ng tao? Hindi siya nananatili lang sa mga lugar na gawa ng tao. Apostle Paul's point here is that God is present everywhere. Nasaan man, anumang lugar, naroon ng Diyos. Hindi lang siya present sa loob ng church, hindi lang siya present sa loob ng temples or worship services. Naroon din ang Diyos sa inyong mga opisina. Naroon din ang Diyos sa mga lamesa nyo, sa mga pinapasukan yung trabaho. Naroon ang Diyos sa inyong mga classroom sa school. Mga anak. Naroon ang Diyos tuwing magbubukas kayo ng computer at titignan ng balanse ng inyong mga bank accounts. Naroon siya. Naroon siya, yes, even sa mga palengke at talipapa. Because God is present everywhere. Naroon ang Diyos sa ating pakikisalamuha sa ating mga pamilya, sa pakikisalamuha sa ating mga kaibigan, at sa ating mga kapwa. Kahit hindi sila Christian, kasi nandito ang Diyos. Bakit? Kasi Christian kami nag-uusap-usap At dyan na yung maniningil ng utang, ay hindi na to usapang Christian, so wala na dito ang Diyos. Hindi dapat ganun tinitignan niya. Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Let me be emphatic on that point. The earth is the Lord and everything in it. Jesus himself challenged the separated view of the secular and the divine. Yan ay kinukontra, hinahamon ng Diyos ng Panginoong Jesus ang ganyang pananaw. Mapapansin nyo, Jesus spent more time in homes, in small villages.
Jesus spent more time on the road. Jesus spent time sharing meals and attending parties. Makikita mo sa physical example ng Panginoong Jesus yung pagkilos niya na, bakit nga ba wala lagi sa church itong si Jesus? So nasaan siya dito sa kwento na ito? Nasa party. O dito naman sa kwento na ito, ayun, nakikikain sa isang bahay. Dito sa kwento na ito, ando, naglalakad sa may talipapa. Makikita niyo yung physical examples na yun ng Panginoong Jesus. Jesus was in the marketplace more than inside the temple of Jerusalem. For Jesus, there is no separation of space between secular and the divine. Para kay Jesus, lahat yan iisa. And any space can be divine because God is already there. Nabanggit na natin kanina yun. And that idea is even more strengthened when those who are gathered in a certain place, saan man yan, when they come together in His name, nagiging sacred na rin yung lugar na yun. When people assemble anywhere in the name of Jesus, in the Spirit, in the essence of Jesus, sacred na lalo yun. Kaya nga nabanggit din ng Panginoong Jesus in Matthew 18:20, whenever 2 or 3 of you come together in my name, I am there with you. Bagaman may ibang tinutukoy na usapin dito sa particular verse na to, but the Spirit, the principle of this statement is alive. At ang sinasabi niya, kahit naman anong lugar yan, kahit naman anong venue, basta yung nagtipon doon, nagkakaisa sila sa kanilang puso, na ito yung diwa ng ating pagsasama-sama, diwa ng pagiging maka-Jesus, sacred yun. Church can be any place. It can be any situation where we magnify God's presence. Kaya nga ito, kahit saan tayo magrenta ng lugar, ito ay opisina from Monday to Saturday. Pagdating ng linggo, biglang church. Itong lugar natin. Mall, sinihan, minsan pa nga beer house. So beer house sila mula Friday ng gabi hanggang Sabado ng gabi. Pagdating ng umaga, church. Ano naman ngayon? Ang importante, yung mga nagtitipon na tao. Because the church is not the physical space. It's not the material things. Church is the people. This way of thinking, yung magkahiwalay na pagtingin, yung magkahiwalay na pagtanaw sa sacred and the divine, is dangerous. May panganib sa paghihiwalay ng pagtanaw. Our faith can be blinded, and our religion may be misaligned with this kind of thinking. When we separate church from everyday life, we can easily forsake people. We can easily forsake responsibilities and even relationship for the sake of religion. Kasi nga pinaghihiwalay. We can also be misled to think that being active in church is enough reason for us to be unkind or to be unloving in other places other than the church. Kasi pinaghiwalay mo eh. So ang bait-bait mo pagka nasa church ka. Pero paglipat mo ng lugar, isa ka ng halimaw. Kasi nga pinaghihiwalay ang pagtingin. Yun ang panganib doon. People can be good church members while being awful followers of Jesus if or when we separate church from everyday life. Yan ang mga panganib niyan. Kaya may mga tao na ang active-active sa church tapos malupit sa asawa. Magaspang sa kanilang mga asawa. May mga pastor, may mga minister na ang active-active nga sa church tapos hindi mabuting ama, hindi mabuting ina. Mababait sa ibang tao pero pinapasakit ang puso ng mga magulang ng kanilang mga pamilya kasi hiwalay. Yung mga tipong loyal sa doktrina, tapos ang lakas ng loob mang away ng kaibigan at saka mga pamilya for the sake of doctrine. Imagine that. Kasi nga, pinaghihiwalay. Mapanganib ang ganyang pananaw. Hindi lang mapanganib, mapanlin lang. Malaki ang tsansa na magkamali sa sinusundan kapag ganyan ang pananaw. Kasi nga,
hiwalay. Kasi nga, magkaiba ang church sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya hinahamon yan ng Panginoong Yesus. Jesus criticized religious practices that diminished compassion in daily life. Ayaw ng Panginoong Yesus yan. Sabi niya in Matthew 12:11-12, Jesus answered, "If one of your sheep fell into a ditch on the Sabbath, won't you lift it out?" Kasi tinatanong siya, pwede po bang gumawa ng ganito, ng ganyan kapag kasabat? Eh di ba, mahigpit na ipinapatupad sa ating doktrina at templo na dapat walang kikilos kapag kasabat. Ganun talaga yung usapan, pinanilisikan siya ng mata. May bewang pa na nakaganon kay Jesus. Kasi he was being criticized, bakit ang dami mong activity sabat? Ang sagot ni Jesus, kung malaglag yung tupa mo, yung sarili mong pag-aari na mahalaga sa'yo, on a Sabbath day, hindi ka kikilos. Diba? Ano yung paghiwalay na yan? Yan ang point ni Jesus. Ano yung pag-i-split ng pagtanaw na yan? Sabi pa ni Jesus in verse 12, "People are worth much more than sheep. And so it is right to do what is good on the Sabbath." Tanong pa ba yan? Yung point niya? Kailangan nyo talagang pag-isipan yung tanong na yan? Hindi ba mas mahalaga ang tao? Hindi ba mas mahalaga ang kapakanan ng inyong mga kapwa kaysa sa pagsunod ng sobrang higpit sa doktrina na nagiging malupit ka na? Again, Jesus teaches us to resist this way of thinking. Sabi ni Jesus, huwag ganyan ang pagtanaw. Hindi dapat ganyan dahil the earth is the Lord's, right? So kahit saan ka, sacred dapat ang pagtingin mo. Kahit nasaan ka, buhay dapat yung liwanag at espiritu sa iyo. Hindi lang tuwing church time, hindi lang tuwing ministry time. O merong mga iba aangal. Kasi di po ba ang turo sa amin, dapat po number 1 ang Diyos. Di ba? Alam niyo yung tanong ngayon, di ba? Alam niyo yung mga ganong pananaw. Di po ba dapat number 1 si Lord? Oo naman, dapat talaga number 1 si Lord. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na homo-religious ka, talagang number 1 nga si Lord sa'yo. Religious ka lang, pero hindi ibig sabihin na maka-Diyos ka nga. Kasi, kung talagang number 1 ang Diyos sa buhay natin, na ipapakita natin yon sa ating mga kapwa, na ipapakita natin yung liwanag ng pagiging maka-Jesus sa ating kapwa. Kung talaga number 1 si Lord sa ating buhay, anumang bahagi, anumang aspeto ng buhay natin, we can shine the light of Jesus. Kung talaga number 1 si Lord. Hindi gusto ng Diyos na iwalay natin yung pagsunod sa Kanya sa pagiging mabuti sa ating mga pamilya, sa pagiging magaling sa ating trabaho o sa pag-aaral. Hindi dapat yung pinaghihiwalay. Hindi gusto ng Diyos na ihiwalay natin yung pagsunod sa Kanya sa ating pagiging mapagmahal sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa kapwa. Colossians 3:17. Whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Whatever you do it all in Jesus' name. Nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, let the light of Jesus shine. Again, talagang number 1, So, yung pagiging number one ng Diyos, hindi lang yun sa number 1 attendance ka sa church. Hindi lang yan yung number 1 na donor ka ng church. Hindi lang yan sa ganun. But, more importantly, yung pagiging number 1 should mean that whatever you do, wherever you are, the Lord's light is shining through you and in you. What then should be the real measure of a meaningful church life? Ngayong nabuksan natin itong mga puntong ito, magandang itanong natin, ano ngayon ang talagang ibig sabihin ng makahulugang pag-attend ng church? Let's answer this in the word of Jesus in line with our discussion. Matthew 5:13-14. Sabi ng Panginoong Jesus, "You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor?
Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Wala na rin siyang saysay. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Napaka-direkta, napaka-simple ng illustration na binibigay ng Panginoong Hesus. Walang magagawa ang asin na nasa garapon. Walang magagawa ang asin, ang panlasa, ang dapat na panglasa na nakatago lang siya sa mga cabinet. It should be used. It should be exposed. Kagaya rin ng walang silbi ang ilaw na nakatago. Pagka nag-brown out, magsisindi ka ng kandila, hindi mo naman siya ipapasok sa loob ng cabinet. Kasi fire hazard, una sa lahat. Ilalagay mo yon doon sa pinaka-wide area ng inyong tahanan para magsilbi siyang liwanag sa bawat sulok ng bahay. Tayo man, mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin magagampanan ang layunin ng Panginoong Hesus kung kakalimutan natin ang pagiging Kristiyano tuwing Lunes hanggang Sabado. Hindi natin magagampanan ang pagiging Kristiyano kung maaalala lang natin na ay Christian pala ako. Bakit? Sunday eh. The church exists not to withdraw people from the world, but to lead the people to engage, illuminate, and serve it. Yun ang purpose ng church. Kaya tayo may church. Kaya nagtsatsaga tayo, nag-e-effort tayo na mag-gather. Hindi lang para ma-encourage tayo. Yes, we receive blessings here. But more importantly, pagka nakatanggap na kayo ng pagpapala, pagka nakatanggap na kayo ng sigla at lakas ng loob, hala sige, labas na ulit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Harapin nyo na ulit ang kanya-kanyang buhay ng may liwanag at lakas ng loob nang sa gayon, dun nyo ipakita ang pagiging maka-Jesus. A meaningful church life should be measured not with attendance, not with monetary collections, not with fancy facilities. Ang talagang measure ng church, ang bawat isa ba ay nagiging mabuting anak? Ang bawat isa ba ay nagiging mabuting ama o ina ng tahanan? Doon sa tahanan, hindi lang dito sa loob ng church. Ang talagang measure ng church ay hindi lang yung mga yan, kundi nagiging magaling ba na manggagawa sa opisina? Nagiging dependable at responsible employee ba? Good example sa lahat. Nagiging magaling ba na mag-aaral? Kasi walang saysay na pakita mo, Christian ka, tapos number 37 ka sa klase nyo. Eh yung klase nyo hanggang 36 lang. So number 37 ka, talagang lagpas na. So ano ngayon, ang saysay ng Christian ka, tapos yung performance mo hindi mo makita sa pang-araw-araw na buhay. Hindi sa mga bagay na nakikita nyo sa screen ang talagang sukatan. Hindi sa attendance, hindi sa koleksyon o mga pasilidad. Nagiging mapagmahal ba kayo na kaibigan? Nagiging maunawain ba kayo sa inyong mga kapwa? Nagiging mabuting mamamayan ba kayo? Yun ang sukatan ng talagang church. Or ng isang mabuti at malalim na pakikisalamuha sa church. Church should be measured by transformed hearts as seen in everyday life. Or as I would like to say it, transformed hearts day by day. Ano pa ang pwede nating baunin sa napakalawak na usapin na ito? Ano pa ibang mga takeaways natin? Mga kapatid, ang isang pwede nating gawin in realization of these points, don't limit your encounter with God inside the church. Importante, mahalaga na excited tayo kasi Sunday na magkikita-kita tayo ulit. I like that. Kung ako ang tatanungin, ang sarap dito sa church. Ako personally, gusto ko nandito yung magkakasama tayo, nag-aawitan tayo, we pray for one another, nag-sharing tayo ng reflection.
Pero malinaw din sa akin, mga kaibigan, na hindi lang ito ang lahat-lahat. Pagkatapos nating ma-encourage, maginhawahan dito, kailangan ko bilang tao na bumalik ulit sa aking pang-araw-araw na gawain. At pinapaalalahanan ko kayo at maging ang aking sarili na huwag niyong limitahan ang inyong pakikisalamuha sa Diyos dito lang tuwing Sundays. Kasi pwede niyong makasalamuha ang Diyos nasaan man kayo. Maaring maranasan ang presensya ng Diyos kahit nasaan tayo o kung ano man yung ginagawa natin. Psalm 139 verse 7 to 10. The psalmist realized this. Sabi niya, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast." Ang ibig niya sabihin kasi, di ba, yung bakit ganun? Kahit saan ako nagpupunta, nasisense ko yung presence mo. Sabi ng psalmist. Kunwari kung magkaroon man ako ng pakpak at lumipad sa pagkalayo-layong dako ng daigdig, nandun ka pa rin kahit saan ako magpunta. Kasi nga ang totoo, the earth is the Lord's and everything in it. And God's presence could be anywhere. God is present everywhere at all times. And ito pa nga, because we accepted Jesus in our lives, the Holy Spirit is inside our hearts. E di mas lalong kung nasaan ka, nandun ang Diyos. Kasi nasa kalooban mo ang Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians 3:16, "Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst?" Ito ay isa sa mga pinakamataas na realization na ni Paul. Hindi niya na ba na-realize na kayo mismo yung temple? And therefore, kung kayo yung temple, nasa kalooban ninyo yung Spirit ng Diyos. So again, maganda, mainam, mahalaga na nagkikita-kita tayo sa church pag Sunday. As a physical space, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama, magtipon, sing together, encourage one another. Yung makita pa lang, yung mga smile ng isa't isa, encouragement na yun. Mahalaga lahat yan. But, kung hindi Sunday, or kagaya ng mga nakaraan na kailangan nating mag-suspend muna ng ating service for safety reason, hindi natin yung dapat ikabahala. Kasi nasaan man tayo, bilang kapatiran, bilang pamayanan, kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Ano pang isang pwede nating take away sa mga usapin na ito? Let church life continue beyond Sundays. Kung ako nga tatanungin, ang talagang church life nagsisimula mamaya pagka-dismiss natin. Allow church attendees to have space and time for daily life. Kayo bilang church attendee, save enough strength, save enough energy and time for your daily life. Employees and business people should have time and energy for work throughout the week. Mahalaga yun sa inyo. O mga estudyante, yung mga bagong enroll. Students should be focused on schoolwork from Mondays to Saturdays. Kailangan may energy kayo dyan. At hindi ibig sabihin na tapos na yung church, tapos na yung inyong pagsamba sa Diyos. Yung pagsamba, nagpapatuloy yun sa lahat ng inyong ginagawa. Kaya huwag ubusin ang lahat ng energy sa mga church activities. Magtira kayo, dapat nga mag-replenish kayo, mag-recharge kayo ng maraming energy for your other activities, day-to-day activities. And in the same way, set ministers and leaders free from too much expectations and demands. Lalo't higit na binubuksan nga natin yung pagtanaw na wala naman ng full-time minister.
Kasi ang expectation pag full-time minister, pwede kang mag-text ng 2:00 ng madaling araw, pwede po pag-pray. Parang awa nyo na, 2:00 ng madaling araw. Hindi pa ba makakapaghintayan ng mga 5 oras para mag-7:00? Yun ay sa mga talagang mga may full-time workers pa sa church. But inside our community, sa ating pamayanan, wala naman tayong ganyan. Marami nga sa atin talagang may mga businesses at mga professions pa na inaasikaso come Monday. So kailangan na pagbibigyan natin ng isa't isa to be free, even the leaders and the ministers. Leaders are not endless resources for attention or comfort or counsel. Remember, tao din sila. Or, let me rephrase that, tao din lang sila. At kailangan nila ng time at energy para sa kanilang sarili. Ministers and leaders also need time for rest and wellness. Ministers and leaders also need time for family and friendship. They also need time for privacy, study, and even recreation. And kahit pa minister yan or church leader, kailangan din nilang ma-enjoy yung simple, ordinary life. Hindi yung tatawag-tawag, Pastor, anong ginagawa nyo ngayon? Nanonood ng TV. Ay, hindi po kayo nagpe-pray. Gusto ko manood ng TV, pakailan mo. It's ordinary life. Tao rin sila. Wala naman po pala kayong ginagawa. Baka pwede po kayong sumaglit dito kasi may sakit yung pamangkin ko, etc. etc. Tao rin sila. Kailangan nila ng time and energy. Minsan kasi may time ka pero wala ka ng energy. So hindi ka na rin makapag-enjoy. O kaya meron kang energy, gustong-gusto mong gawin yung isang bagay pero wala kang time. Kaya magkatambal lagi yung time and energy na dapat pinagbibigyan natin sa isa't isa, including ministers and leaders. Marami pa, hindi lang yung nalista na yan ng mga kailangan din ng mga tao sa buhay nila. John 8:12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to work in darkness, because you will have the light that leads to life. Napakarami ang nadidiliman, nalalabuan sa paglakad nila sa araw-araw na pamumuhay. Pero ang pangako ng Panginoong Yesus, yung paraan ko, yung aralin ko, yun ang magbibigay ng totoong liwanag na magbibigay sa inyo ng buhay. So yun ang endpoint niya eh. Magkaroon ng buhay ang bawat isa. Jesus is the light of the world, and His light can shine past the church worlds and even beyond Sundays. The purpose of our church community is to help people grow so we can follow Jesus faithfully in our daily lives. Church should connect to our daily life in light of Jesusness. Sabi nga ng Pastor Ed, ang mga katuruan na tila o tahimik, mga katuruan na tahimik na nagpapahina ng ating mga koneksyon sa pang-araw-araw na bumumuhay, alang-alang sa church life, dapat yan ay inoobserbahan ng masinsin. Dapat yan ay inaaral kung nasa tamang daan pa ba. Dahil ang totoo, kailangan nating maging konektado, maging maliwanag ang ating buhay, nagniningning sa mga pang-araw-araw na bagay. Ang ating mga gawain sa ministry, mga gawain natin dito sa church, nakalaan lahat yan para magkaroon tayo ng liwanag sa mundong ating ginagalawan. Matthew 5:16 minsan pa. In the same way, my friends, my brothers, my sisters, let your light shine before others. Before others, hindi lang tayo nandito, but to all people na makasalamuha nyo, saan mang lugar, let your light shine, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Mas mapapapurihan ng Diyos kung kayo ay magniningning sa inyong araw-araw na pamumuhay. Good friends, brothers and sisters,
I pray, with all my heart and with all sincerity, receive God's wisdom, receive the guidance of the Holy Spirit, and shine brightly in Jesus' name. Aming Diyos, aming Ama, Diyos na may likha ng lahat, dinadakila ka namin sa kabutihan mo sa bawat isa na narito. Bago pa lang namin hingin sa iyo ang mga naisin namin sa pamamagitan ng panalangin, ay tinutugon mo na ang lahat para magkaroon kami ng buhay na masagana and a life that is meant to have purpose according to your will. With gladness and joy, we give back and share the blessings we have received through our tithes and offerings. Bless these gifts, and may they become the instruments of your love and generosity, reaching and blessing our pamayanan, not only on Sundays, but throughout the week and beyond. I know
entitled Beyond Sundays or Following Jesus Day by Day. Kung tayo po ay na-bless with this message, let's share the blessing to our friends and families. And you can share today's message online via YouTube. Pwede po natin i-search ang Day by Day 1 Ayala East Tower or Shorts by John Argueta. Pwede rin po natin mapakinggan ang mga mensahe ni Pastor Ed Lapis via YouTube or Facebook. Just search Day by Day Jesus Ministries. At ngayon naman po, gusto natin i-welcome ang ating mga first-time attendees. May mga first-time attendees po ba tayo? Yan. Binabati din natin ang mga bakasyonista mula sa probinsya at mga balikbayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. It's a blessing to have you with us. Please join us later for some refreshments at the 21 and study area. Welcome po tayo lahat to be part of our community into Jesusness. Gusto niyo po bang mapag-pray or if you want someone to join you in prayer, you can visit our Silid Katahimikan prayer room to your left. Our prayer ministers will be there to pray with you and for you. Also, you may send your offerings and love gifts or donations through our official bank account. Ayan, makikita niyo po sa screen ang ating details. At para naman po sa mga graduates at honorable students list, nais po natin i-celebrate ang mga graduates para sa taong ito at pati na rin ang mga students na may special award sa school. Kung ang inyong mga anak, apo o pamangkin na kasama natin sa ating pamayanan ay kasalukuyang graduate o may special award, pwede po tayo magpalista later mamaya sa secretary table. Abangan naman po natin ang pagbubukas ng ating special study for husband and wives na pangungunahan mismo ng ating mga couples. Ito po ay sisimula next week, August 30, 9 a.m. to 10 a.m. sa study at 21 area. May pag-ugnayan lang tayo sa ating couples ministry coordinator na sila Kuya Romeo at Ate Christy Cuevas para po sa mga details. Pwede rin po natin abangan ang pagbubukas ng ating Youth Salvation Studies na sisimulan naman sa September tuwing 9 a.m. to 10 a.m. Makipag-ugnayan sa ating Youth Ministry Coordinator na si Kuya Jazz Arieta para naman po sa ating details. Next week naman po, August 30, magkita-kita po tayo muli dito sa Day by Day 1 Ayala East Tower. 9 a.m. ang ating studies at 21 at 10 a.m. naman po ang ating Jesus Celebration. Para naman po sa huling reminder po natin, palaging maging alisto at tandaan ng ating mga emergency exits. Sa pagkakataon na may emergency at kailangan nating mag-evacuate sa ating worship hall, pwede po tayo mag-assemble sa may tawid ng EDSA. Ayan. At para naman po sa ating pangwas ng panalangin, narito po si Kuya Verhel. Muli po, magandang araw sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po tayo para sa closing prayer po natin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras ng aming pagsamba at sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Tulungan po kami, isabuhay ang iyong mga salita at dalhin ang iyong pagmamahal saan man kami mapunta. Ingatan at pagpalain mo po kaming lahat. Let our light shine before others so that our Father in heaven might be glorified. Sa ating pong paglisan, baunin po natin ang mayamang biyaya at pagpapala ng ating mabuting Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa
giving day by day. Day by day, we are more accepting day by day. Growing with a kind of heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Let's be more loving, be more kind, as Jesus showed us the way of love. We grow more forgiving day by day, day by day. We are more accepting day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Into Jesus' hands, day by day. Into Jesus' hands, into Jesus' hands, into Jesus' hands, day by day. Blessed sa ating po sa lahat at binabati natin ang mga sumapit sa kanilang kaarawan. Grace, Ate Wendy, sino pa ba mga birthday celebrants ngayong August? Inaano lang po sa unahan. Happy birthday to... Asa si Ate Wendy at saka si Kuya Grace. Yan. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tagal. You. Ate, Malu, pa-play natin yung mga birthday celebrants. Asa si Ate Wendy? Ate Wendy, nawala sa'yo.